Tuloy pa rin ang paggrabe ng mga ginagawa ng China dyan sa ating mga teritoryo sa West Philippine Sea at hindi yan lingid sa ating lahat. Pero ito mas matindi to mga utol. Itong pag-uusapan natin ngayon. Mula to kay Ariel TV. Pakisubscribe siya, pakilike na rin yung video. Ayun, nakapasok na sila. Submarine ng China nakita sa Mindoro. Isipin nyo, hindi lang mga China vessel. Bagkus kasama ng submarino na umiikot sa ating mga teritoryo. So hindi na natin patatagalin. Simulan na natin to. Game na. Kundi pati yung mga Chinese submarines. Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan, submarines ng China nakapasok na sa Pilipinas. Pero bago tayo magpatuloy, wag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe. Paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Isang nakakagulat na balita at paglantad ng impormasyong ito. Dahil kumpirmado na nakakapasok na nga ang submarine ng China sa teritoryo ng Pilipinas, kinumpirma ng mayor ng Occidental Mindoro ang mga namamataang Chinese vessel pati na rin ang panghihimasok ng mga Chinese submarine sa ating bansa. Yung Grabe mga utol, no? Hindi lang mga barko nila ang pinapapasok sa ating teritoryo. Ang masakit niyan, hindi natin napipigilan yung mga ginagawa nila ng basta-basta nilang pagpasok sa teritoryo nang walang pahintulot. Kasi po, syempre, territorial waters yun eh. Dapat may pahintulot mula sa ating gobyerno. Ngunit wala tayong magawa sa mga bagay na yun. Okay? Lagi lamang diplomatic protest. Diba? Kamakailan lamang, binomba na naman tayo ng water cannon ng itong mga Chinese vessel, di ba? Itong mga barko ng Pilipinas. At syempre, kinukundina sila kahit kinukundina ang China ng mga ibang bansa, partikular ng United States at ng Japan, wala pa naman silang ginagawa. Kumbaga, hindi sila natitinag sa kanilang mga ginagawa. Bagkus, iginigiit pa rin nila na sila ay tama, na mali pa rin ng Pilipinas yung mga pangyayari. Di ba? O eto, submarino na. Gaano na to kalala? Tuloy na muna natin. tungkol sa mga Chinese fishing vessels na pumupunta dyan, talagang may mga nagkakaroon na po ng sightings dyan ng mga hindi lamang Chinese fishing vessels, kundi pati yung mga Chinese submarines. Kaya po, Chinese submarines po. Kaya po, kami po ay nag-donate ng 10 hectares sa Philippine Marines para tayuan po ng Philippine Marines Training Camp ang Lubang. At ang kagandahan po dyan, ang magpupunto po dyan ay ang US po. At ngayon po magkakaroon ng balikatan exercises ngayong between April 15 to May 15. Diyan mismo sa isla? Oo, dito po sa isla. Kasi po, ang isla po ng Lubang ay second time na po ang balikatan Second time na, exercise sa Lubang. Opo, pero ngayon po taong ito uumpisahan na pong i-construct, i-secure yung area ng 10 hectares na ating i-donate sa Philippine Marines para tayuan po ng Philippine Marines Training Camp. Sapagkat ang Lubang po ay kinukonsider na first line of defense ng Luzon. Ang ganda, di ba? Maganda rin, natatayuan ng kampo ng militar, di ba mga utol? Kasi yun nga, kung kinukonsidera na first line of defense sa Luzon, maganda kasi ito pong location ng Mindoro parang isang malaking isla to kung hindi ako nagkakamali. So hindi rin talaga imposible na umikot dyan itong mga China vessel. Normal na nga sa kanila yung China vessel, pero itong Chinese submarine na mga utol ang pumapalibot. Siyempre, kumakalap naman ng mga datos yung mga yan. Tsaka kadalasan kasi sa submarino ay undetected, di ba? Kung nakakapanood kayo ng mga, ako hindi pa ako, technically hindi pa ako nakakita ng tunay. Nakakita na ako sa submarine pero wala sa dagat. Pero yung nasa dagat, hindi pa talaga ako nakakita ng submarino. Lalong-lalo na yung mga nakikita natin dito sa mga video na sobrang sophisticado na. Yung talagang pandigma na. Yung kumbaga sobrang advanced na. So hindi pa po ako nakakita niyan. Pero syempre, isa yan sa mga pinaka nakakatakot na pang-atake. Okay? Kung nakakaikot sila ng malaya sa ating mga katubigan, isa lang ang ibig sabihin nito. Hindi na tayo safe. Diba mga utol? Kung sakali magkakaroon ng gera kasi undetected sila Kung hindi sila namataan, kung hindi lumutang siguro yan, hindi natin malalaman na meron. So itong nagsasalita ang mayor ng Lubang Occidental Mindoro. Okay mga utol, tuloy muna natin. Ang mga pagpasok ng mga Chinese submarine sa ating bansa ay walang pahintulot sa ating gobyerno at ito ay illegal ayon na rin sa international law. Kaya naman ginawang base militar ang malaking bahagi ng isla para sa Philippine Marines upang makapagbantay sa nasabing lugar at ang gaganapan ng balikatan exercise. Iniulat ng Department of National Defense na may namataan ang mga kinauukulan na presensya ng China sa kasagsagan ng ikinasang multilateral maritime cooperative activity ng Pilipinas kasama ang Japan, Australia, at Estados Unidos sa West Philippine Sea. Ayon kay Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Bronner Jr., mayroon silang na-monitor na 2 People's Liberation of Army Navy ship ng China ang bumubuntot sa mga barko ng naturang mga bansa sa kasagsagan ng naturang aktibidad. Gayunpaman ay sinabi ng general na... Teka lang mga utol, bago natin pagpatuloy, yung nangyayaring balikatan exercise in between US and Pilipinas, sa ngayon nangyayari po yan ngayon, May 18 yata April 18 yata nagsimula, kung hindi ako nagkakamali, April 22 matatapos na May 18, so basta ongoing po yung balikatan exercise sa ngayon. Ngunit, ayon nga sa mga report o sa mga news na nababasa ko, may minomonitor sila ng mga China vessel. Napakaraming umiikot ng mga Chinese vessel dito sa ating katubigan. Kumbaga, talagang malaya silang nakakapaglakbay. Malaya sila nakakapaglakbay para manmanan yung nangyayaring balikatan exercise. Ang anong tugon ng ating gobyerno ukol sa mga ginagawa na yan ng China?
O ayaw natin mag-engage sa gera, given na yun. Ayaw natin mag-engage. Pero yung mga bagay na yan, palala lamang ng palala yung ginagawa nitong China. 'Di ba? Dapat tama lamang na gumawa tayo ng nararapat na aksyon para mapigilan itong mga ginagawa nilang ito. Ano masasabi niyo mga utol? Ay, comment na lang. Tuloy na muna natin. Mamaya titingnan natin mismong pahayag ni Mayor ng Lubang Occidental, Mindoro. Natili itong nakadistansya na may layong 6 nautical miles mula sa mga barko ng mga bansa ng kalahok sa aktibidad. Grabe, At diba? wala rin naman aniyang ginawang anumang aksyon ng mga ito upang hadlangan ng maritime exercises na kanilang isinasagawa. Kung maaalala, una nang inihayag ng China na magsasagawa rin ito ng combat patrol sa naturang lugar Combat kasabay ng patrol, nasabing aktibidad ng Pilipinas kasama ang iba pa nating mga kalyadong bansa. Ngunit sabi ni General Bronner ay wala naman aniya silang na-monitor na anumang aktibidad ng mga barko ng China sa lugar noong mga panahon na yun. Hanggang sa ngayon ay blanco pa rin ang AFP sa posibleng intensyon ng presensya ng China sa lugar, ngunit wala naman aniya silang natanggap na anumang radio challenge mula sa mga ito. Kung maaalala, una nang binigyan din ng Department of National Defense na ang ikinasang multilateral maritime cooperative activity ng Pilipinas kasama ang iba pang mga bansa ay hindi show of force at ito anila ay alinsunod pa rin sa international law. Naging matagumpay ang sanib puwersang ikinasang multilateral maritime cooperative activity ng Pilipinas, Estados Unidos, Australia at Japan sa loob ng exclusive economic zone ng ating bansa. Partikular Yan yung iniiyak ng China, mga utol. Yung mga multilateral exercises ng iba't ibang bansa kasama natin. Yan yung iniiyak nila. Na palagi nilang sinasabi na yan daw yung nagdudulot ng tensyon dito sa ating teritoryo. Sila daw yung mga pagpapapunta natin ng mga ibang bansa, yung mga kaalyado nating bansa. Pero come to think of it, di ba? Sino ba nagpapagulo ng lugar na to, ng West Philippines Sea? Sino ba? Pilipinas ba mismo? US ba? Japan ba? Hindi. China lamang, mga utol. Sila yung nangaagaw ng teritoryo. Yan po ang wag nating kalilimutan. So kahit ano pa mang statement na pabaliktad o kabulaanan o kasinungalingan ng kanilang sabihin, hindi tayo dapat naniniwala at wag tayong magwawatak-watak sa isang layunin na ipaglaban ng ating teritoryo yung kanilang inaagaw. Okay, take note mga utol ha. Hindi po tayo yung mali dito. Mali po ito ng China. So far, wala pa tayong ginagawang mali. In fact, tayo pa yung binubuli, tayong hinaharas sa loob mismo ng ating teritoryo. Ginagawa ba natin yan sa kanila, sa mga dalampasigan nila o doon sa kanilang exclusive economic zone? Hindi po tayo dumadayo para sa exclusive economic zone nila. Sila po yung dumadayo sa atin para tayo daragin ng patuloy at paulit-ulit. Sa madalit sabi, binabaliktad rin nila lang yung sitwasyon para magmukhang mabango sila sa mundo. Pero puro kasalanan po nila yan. Tingnan muna natin yung mismong report para sa pagpapatunay nito. Ito yung mula kay sa sa Abante News, mga utol. Chinese submarines namataan na rin sa Lubang Island. Ito yung kanina naririnig nyo para lamang mapatunayan natin na totoo. Ayan yun. Mula sa tinig ni Michael Orayani, ang mayor ng Lubang Island, Occidental Mindoro. Uulitin lamang natin. Talagang may mga nagkakaroon na po ng sightings dyan ng mga hindi lamang Chinese fishing vessels, kundi pati yung mga Chinese submarines. Kaya po, Chinese submarines po. Kaya po, kami po ay nag-donate ng 10 hectares sa Philippine Marines para tayuan po ng Philippine Marines Training Camp ang Lubang. Ayan ang mga utol. Malinaw na malinaw yan. Ito yung mula sa testimonial ni Mayor Michael Orayani ng Lubang Island, Occidental Mindoro. Natural, mangamba sila. Natural mangamba siya sa kapayapaan ng kanilang lugar o kaligtasan ng kanilang lugar. Dahil may submarino na yan, mga utol. Yan yung mga naglo-launch ng grabe yan, di ba? O kahit na hindi natin alam, imagine nyo na lang na isa yan sa mga umaatake. Okay, kung nagagawa nila makapasok ng ganyan mga kalalakas na mga weaponry sa ating teritoryo, ilan kaya yung mga palibot dyan? O kailan kaya sila magsisimulang umatake? O, comment ang inyong opinion. Tuloy na muna natin. Sa West Philippine Sea, ito ay nilahukan ng Armed Forces of the Philippines, United States Indo-Pacific Command, Australian Defense Force and Japan Self-Defense Forces. Dito ay ginamit ng naturang mga bansa ang kanilang mga sasakyang pandagat at sasakyang panghimpapawid na kinabibilangan ng mga warship, naval helicopter, anti-submarine helicopter at surveillance aircraft. Kabilang sa mga isinagawa ng mga ito sa naturang MMCA ay ang Communication Exercise, Division Tactics o Officer of the Watch Maneuver, at Photo Exercise na pawang idinisenyo para mas paigtingin pa ang abilidad ng naturang mga bansa na magtrabaho. And mga utol, one thing's for sure, no? Ang Pilipinas, kung ano man ang mangyayari, worst comes to worst, tayo po ay patuloy na naghahanda sa napipintong gera o doon sa threat na ipinapakita ng China. Okay? Nandiyan ang Australia, Japan, US. Doon pa lang sa tatlong bansa na yun, talagang natataranta na rin tong China na ipagpatuloy, ipatupad ang kanilang mga kung ano mang masamang binabalak nila dyan sa West Philippine Sea. Palagay ko naman ito hindi aatake yung by land. Aatakihin nila Pilipinas? Palagay ko po hindi. Kung sakali man, uunahin nila ang Taiwan. Yan ang mas matalinong gagawin nila. Pero ang pinakamatalino nilang gagawin ay mag-back down kasi talagang mapapalaban sila sa halos kalahati ng mundo. Kasi onti lang naman nangakampi sa kanila. Kaya lang, just the same, ang gera ay gera. Napakaraming inosenteng buhay ang madadamay at babagsak ang ekonomiya ng halos buong mundo. Okay? Kahit aminin natin o hindi, damay tayo. Okay mga utol, comment na lang ang inyong opinion. Maraming salamat. Muli ako sa Target Achilles. Maraming salamat kay Ariel TV. Maraming salamat sa inyo. Kayo mag-ingat, keep safe, God bless at saludo po sa inyo lahat. Maraming salamat.